Itong video na to, matagal ko na to sanang gawin. Pero sa mga nakaraang taon, nanghina ako. Kaya ngayon, magsasalita na ako. Dati, na-post ko na to 2018 or inulit ko pa yung 2019. Pinost ko to, itong mga nangyayari sa akin. Itong nagpapakita sa akin. Pinost ko to sa post. Sinabi ko doon lahat-lahat. Pero naglakas loob ako mag-video ngayon. Dahil para sa akin parang hindi pa sapat yun na i-post ko lang. Ang kailangan kong gawin galing mismo sa bibig ko at nakaharap ako sa inyo. Alam kong pag sinabi ko ito, maraming mga bashers, maraming hindi magandang mangyayari, maraming kumakalaban sa akin. Pero handa ako na. Ngayon, buong buo ako, handang-handa na ako. Dati, inaamin ko, naging duwag ako. Maraming araw na pwede kong sabihin pero nanatili akong duwag. Pero ngayon, na-realize ko, habang naging duwag ako, pilit na para akong nakatikom na hindi ko maintindihan, para akong nilagyan ng stapler yung bunganga ko. Hindi ko maintindihan, parang mabigat sa akin na dala-dala yun. Parang pagsisihan ko pa hanggang sa huli na hindi ko isiwalat, na hindi ko i-share itong bagay na ito. Dahil mahalaga to sa inyo. Alam kong marami akong kasalanan. Alam ko na marami akong nasaktan. Alam kong hindi ako perpekto. Masama rin akong tao. Pero hindi ko alam bakit sa akin nangyari ito. Hindi ko alam kung bakit ako ang nakakita at nakarinig nun. Alam nyo, sa totoo lang, medyo nakalimutan ko yon, binaliwala ko yon, dinedma ko yon. Dahil nga naging duwag ako. Ngayon, 2023, hindi ibig sabihin dahil may nakikita akong mga kakaiba, hindi ibig sabihin dahil may naririnig ako sa iba na mga kababalaghan, mga nangyari dito sa mundo. Kundi, alam ko mismo sa sarili ko na ito yung araw, ito yung panahon na kailangan ko magsalita. Na kailangan kong tulungan si Jesus. Na kailangan ko gawin ang misyon ko. Pag hindi ko ito ginawa, hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin. Kaya sana pakinggan nyo na lang ako
Kung hindi nyo naman ako papapakinggan, sana tulungan ka ni Jesus na panoorin to. Tulungan ka ni Jesus na malaman mo ang katotohanan. Habang ginagawa ko ito, parang naalis yung bigat na nararamdaman ko. Dahil matagal ko na siyang itinago. Dahil, yun na nga, natatakot akong pagtawanan sa mga nakakilala sa akin, sa mga tao na kapaligid sa akin. Pero ngayon, buong buo ako at nakahanda ako. Nakahanda ako. Huwag niyong kalimutan. 2023, December 5, Tuesday. Oras, alas 9:33. Lumipat ako ng lugar. Kasi parang hinarang ako ng kasamaan. Nagbigay siya ng para maputol yung sasabihin ko. Pero hindi ko puputulin at hindi ko ititikom yung bibig ko. Kailangan ko magsasalita. 2018 to nangyari. Kasi alam nyo, bawat tinitikom ko yung bibig ko, yung dinidedma ko lang lahat yun, hindi ako masyadong nakatulog. Parang may dala akong mabigat ng isang bagay na hindi ko maintindihan. Parang guilty ako palagi, parang hindi ko maintindihan. Parang yun yung feeling na yung hindi mo masabi, na parang sobrang bigat talaga. Kaya mga ilang araw, binigyan ako ng sign ni Jesus. Binigyan niya ulit ako ng sign at kinausap niya ulit ako sa pamamagitan na bigla na lang may pumasok sa isip ko na kailangan kong gawin. Parang may bumubulong sa akin. Yun. Kaya, ito na yung araw, ito na yung oras, ito na yung panahon na kailangan ko na magsalita. Sana, pakinggan ninyo, kung hindi man, wag sana kayong pababayaan at marinig niyo ang katotohanan. Na-post ko na rin ito sa social media. Maraming tumatawa, maraming nagdedma, maraming bashers. Pero okay lang. Naiintindihan ko naman. Sa mundong ito, maraming mababait, maraming kasamaan. 2018 nangyari ito. Nag-boarding house pa kami sa Tuburan. Habang ako ay natutulog ng mga sandaling iyon, Jesus, tulungan niyo. Hindi ito basta tulog lang. Dahil nakikita ko siya, naririnig ko siya ng buong buo. Hindi ito haka-haka, hindi ko ito panaginip, hindi ko ito basta panaginip. Dahil buong buo ko siya nakikita.
Buong buo ko naririnig sa Jesus. Napunta ako sa gitna ng dagat. Nakasakay ako ng isang arka. Malaking arka na puro kahoy. Makaluma siya. Pagkatapos nun, sabi ko sa sarili ko, ba't andito ako? Sobrang dilim. Pero may unti-unti na ako nakikita sa paligid ko. Nakasama ko sa arka. Hindi ko alam kung mga anghel ba yun. Basta may nakita ko. Kaya sabi ko, may kasama ako. Hindi ako nag-iisa. Tapos habang nakatingin ako sa paligid, sobrang itim ng paligid. Nasa gitna kami ng dagat. Wala kang makikita na kahit isang ilaw. At mga sandaling iyon, mga ilang minuto, may lumitaw galing sa langit. Isang liwanag. Akala ko yung langit na yun bumukas. Pero hindi. Sobrang liwanag niya na nagkikinang-kinang. Tapos napatingin ako. Sabi ko, grabe naman, sobrang liwanag. Grabe talaga, sobrang liwanag talaga. Tapos bigla siyang nagsalita. Ang sabi niya, "Anak, naparito ako dahil magbigay ako ng babala sa sanlibutan. Naparito ako dahil gusto ko maligtas sila." At unti-unti niyang sinasabi yun. Unti-unti rin siyang umiiyak. Ang sabi niya, "Anak, tulungan mo sila." Unti-unti na silang nawawalay sa akin. Malapit na ako babalik sa lupa. Nalulungkot ako dahil lahat ng nagsisimba, hindi lahat maliligtas. Anak, mabibilang lang ang nagsisimba. Nabibilang lang ang makakaligtas. Hindi ibig sabihin na nagsimba silang lahat ay maliligtas sila. Nabibilang ko lang. Sabi pa niya, "Anak, marami nang nawalay sa akin. Marami nang humiwalay sa akin. Marami na ang hindi nakakilala sa akin. Nalulungkot ako dahil malapit na ang paghuhukom. Nalulungkot ako dahil hindi ko sila makakasama sa aking kaharian." Kaya anak, tulungan mo sila na ipamahagi sa
sa kanila. Tulungan mo sila na magbalik loob sa akin. Pagkatapos nun, ipinakita niya ang 10 Commandments. Pinakita niya ang 10 Commandments sa langit na nakasulat sa papel na may pagka-yellow, na may pagka-brown, na hindi ko mabasa dahil iba ang nakasulat. Papel na parang dating-dati talaga, na parang makalumang papel. Pero hindi ko siya mabasa dahil iba ang nakasulat. Yun ay ang 10 Commandments. Ang sabi niya, habang pinakita niya sa akin yung 10 Commandments na yun, sabi niya, anak, ito ang 10 Commandments na kailangan na sundin. Kailangan mong sabihin sa kanila na kailangan sundin ang 10 Commandments. Dahil dito sila maliligtas. At maliligtas sila kung kilalanin nila ako muli. Maliligtas sila kapag bumalik sila muli sa akin. Anak, nalulungkot ako sa inyo. Nalulungkot ako sa sanlibutang ito. Nalulungkot ako dahil hindi ko sila makapiling lahat. Nalulungkot ako dahil unti-unti nang nawawalay sa akin. Kaya tulungan mo sila. Please anak, tulungan mo sila. Na ipamahagi kung ano yung nakikita mo, kung ano yung naririnig mo. Na ipamalita ang magandang aral sa kanila. Tulungan mo sila anak. Please. Grabe. Isa lang masasabi ko, napakasalanan kong tao, pero bakit ako? Kaya ang nararamdaman ko, sobrang happy ako. Sobrang saya ko. Dahil makasalanan ako, pero ako yung isa. Ako yung isang pinili ni God na maging kanang kamay niya. Tao lang naman ako, nagkakamali. Nagmamaldita, nagmamarunong. Kaya hindi ko ma-imagine bakit ako na napakasalanan ko. At pagkatapos nun, sabi niya, tumingala ka sa ibaba. Pagmasdan mo, tingnan mo. At nakadungo ako sa arka, sa dagat. Nang tingnan ko, unti-unting bumukas ang dagat. Yung parang, alam niyo yun, yung parang alimpulos na yung parang, yung umiikot siya na pabilog, na parang may butas. Yun ang nakikita ko. Habang umiikot yun, napapalaki ng papalaki. Biglang nagkulay red. Nagkulay red siya.
Pero nandun na ako sa arka. Sabi pa ako sa sarili ko. Sabi ko, ano yan? Nakakatakot naman. Sabi ko, ba't ang kulay red? Sabi ni Jesus, pagmasdan mo kung anong nakikita mo. Kaya tinitingnan ko siya. Alam mo anak, dito sila mapupunta. Pag hindi nila ako sinunod. Ito yung impyerno ng lagusan. Kung saan sila ihuhulog. Kaya natatakot ako. Pero wala akong nakita. Wala akong nakita sa loob kasi hindi ako pumasok. Ang nakikita ko lang, may nahuhulog pailalim, sumisigaw. Yun lang ang nakikita ko. Hindi ako pinasok sa loob. Pinakita lang niya sa akin kung paano mahulog, kung paano sila nagsisigawan. Pagkatapos nun, may nakita akong dalawang kaibigan ko. Sabi ko, ba't sila andito? Pero hindi pa sila nahuhulog. Nakasakay sila. Kung anong sinasakyan ko, nandun rin sila. Bigla silang lumitaw. Sabi niya, anak, nanganganib ang buhay nila. Itong kababata mo, itong matalik mong kaibigan, nanganganib ang buhay nila. Kaya tulungan mo sila. Kaya nagulat ako. Parang hindi ko maintindihan. Sabi ko, bakit sila lang yung nakikita ko sa sarili ko? Bakit sila yung nakikita ko? Sabi niya marami ang nanganganib na buhay. Pero isa yun sa pinakita sa akin na kumbaga maging sampol na isa sila. Hindi ko maintindihan, hindi ko magets. Basta yun. Pagkatapos noon, nalulungkot ako. Tapos ang sabi niya sa akin, anak, mapabilang ka rin dito. Maging isa ka rin sa kanila kapag hindi ka magbago. Kaya unti-unti akong kinakabahan. Natulala na lang ako. Pagkatapos nun, kaya sabi niya, magbago ka. Isiwalat mo kung anong naririnig mo, anong sinasabi ko. Pagkatapos nun, nawala bigla yung butas na yun, nawala na yung naririnig ko sa ilalim. Bumalik ulit sa dating itim. Umitim ulit yung paligid ko. Nawala na rin yung pinakita sa akin. Pagkatapos nun,
Sabi niya sa akin, anak, may ipapakita ako sa iyo. Kapag mangyari yun, kapag naging sinunod mo ako, dito ka mapupunta. Binuksan niya ang langit. Grabe. Sa nakikita ko, hindi ko siya nakikita ever. Na, totoo ba to? Parang, totoo ba itong nakikita ko? Pinakita niya sa akin ang kalahati ng paraiso ni Jesus. Hindi ito haka-haka, hindi ko to kwento. Totoo talaga, nakita ko ang kalahati ng paraiso ni Jesus. Hindi ko napuntahan, hindi ko mahawakan, hindi ko nahawakan. Kumbaga pinakita niya lang sa akin habang nasa arka ako. Sabi niya sa akin, anak, mapupunta ka dito kung susunod ka. Mapupunta ang mga tao dito kung susunod sila. Sabi ko, ang ganda. Sobrang ganda. Parang ayaw mo nang umalis doon. Sobrang ganda niya. Hindi ko talaga, basta ang sobrang ganda. Sobrang ganda niya. Marami ako nakikitang paru-paro, bulaklak, tsaka yung paraiso. Yung napakalaking building na punong-puno ng ginto. Napakasaya ko dahil isa ako sa nakakita nun. Hindi man lahat nakikita ko, pero masaya na ako. Pagkatapos nun ilang minuto, nawala. Bumalik ulit sa dating itim ang paligid. Nagsalita siya muli at ipinakita ulit sa akin yung 10 Commandments. Sabi niya, ipamahagi mo sa kanila itong 10 Commandments na kailangan nilang sundin. Dapat nilang sundin dahil malapit na ako bumalik sa lupa. Malapit na ang paghuhukom. Pagkatapos na nawala bigla ang 10 Commandments at kinausap muli ako ni Jesus, ang sabi niya, anak, magbalik loob ka. Anak, tulungan mo sila. Anak, humayo ka. Humayo ka. Tulungan mo sila na magbalik loob sa akin. Ipamahagi mo kung ano yung naririnig mo. Kung ano yung nakikita mo. Ipamahagi mo sa kanila. Huwag kang matakot, andito lang ako. Anak, humayo ka. Tulungan mo sila. Nanganganib ang buhay nila. Tulungan mo sila. Pagkatapos nun,
bigla akong nagising. Sabi ko, Lord, kinausap mo ako. Nakikita kita. Nakikita ko yung buong buo na pangyayari. Lord, hindi ito panaginip. Sabi ko, nagising na ako. Tapos tulog pa yung kasamahan ko. Sabi ko, Lord, thank you. Dahil isa ako sa pinapapakita mo. Lord, thank you. Kasi, sabi ko, hindi ito panaginip. Hindi ito basta panaginip lang. Mismo nagising talaga ako. Kitang-kita ko lahat. Kitang-kita ko yung mga pangyayari. Kitang-kita ko si Jesus na nagsasalita. Kitang-kita ko yung liwanag niya. Hindi man siya anyong tao, pero yung liwanag ang nakikita ko. Hindi ito panaginip. Hindi ito panaginip. Sa totoo lang, sa maniniwala kayo hindi, kinausap ako. Ang mali kong ginagawa, binalita ko man, pero pinost ko lang. Hindi mismo sa bibig ko. Dahil nga, natatakot ako dati. Natatakot ako, naging mahina ako. Dahil natatakot ako sa mga masasamang nilalang. Pero ngayon, grabe. Kaya matagal ko na siyang inilihim ulit. Matagal na akong nanahimik ulit. Dahil takot akong pagtawanan ako. Dahil baka sasabihin nila, makasalanan ka, bakit ka namin papakinggan? Makasalanan kang tao. Imposible naman yun, ikaw talaga. Natatakot akong kutyain ako. Pero 2023 bumulong sa akin si Jesus na kailangan ko gawin at kailangan ko sundin ang kanyang utos. May misyon ako. May misyon ako habang nabubuhay pa ako. Kaya kailangan ko sundin si Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord dahil isa ako. Sino ba naman ako, Lord, na makasalanan naman ako. Kaya thank you dahil isa ako sa kinausap mo. Isa ako na nakakasaksi sa lahat ng pinakita mo at naririnig kita. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you. Kaya sa mga nakakarinig, kahit kay Jesus lang, kahit sa buhay nyo lang, kahit yung buhay nyo lang iisipin ninyo sa kamatayan ninyo, kahit yung sarili nyo lang, please, magbalik loob na kayo. Isipin nyo yung sarili ninyo. Isipin ninyo yung buhay ninyo. Sa mga nakakarinig, please, isipin ninyo ang buhay ninyo. Isipin ninyo ang pamilya ninyo. Please, magbalik loob kayo sa Panginoon. Dahil ako, gagawin ko muna yung mission ko. At magbalik loob ako ulit sa Kanya. Sana, Lord, alam kong matiwali ulit ako. Alam kong maging masama ulit ako. Sana huwag niya akong pababayaan. Kaya ito na yung araw, ito na yung panahon na magbalik loob ulit tayo sa Panginoon.
para sa inyo rin to. Para sa inyo rin to.